Hello mga Sport, kamusta kayo? Sa mga Sport, pag-uusapan po natin ang mga dahilan kung bakit nawawala ang pag-ibig o pagmamahal sa iyo ng isang lalaki. At kung handa na kayong lahat ay magsara po tayo at muli, be inspired! At ang unang dahilan kung bakit nawawala ang pag-ibig o pagmamahal ng isang lalaki sa iyo is masyado kang madrama. Just Max po yun ang unang dahilan dyan. Alam nyo mga inspired, base na rin yan sa maraming obserbasyon at pag-aaral na isang mga dahilan ng mga tao, lalaki man o babae, lalo na mga kalalakihan, ay dahil masyadong madrama ang buhay nila dahil sa karelasyon nila. Dahil yung mismong babae na partner nila ay masyadong madrama. Kaya nga diba mga ka-inspired, pala yung sinasabi sa inyo na mga kalalakihan, ayaw namin ng masyadong madrama sa buhay. Kaya ang problema, karamihan ng babae, yung madadrama talaga. Isa pang problema, hindi man lahat ng lalaki ay kaya silang unawain. Hindi lahat ng lalaki kayang sabayan yung pagiging madrama nila. Hindi lahat ng lalaki kayang tiisin yung pagiging madrama nila. Diba? Maswerte ka pag yung partner mo ay sanay sa'yo. Maswerte ka pag yung partner mong lalaki ay kayang unawain yung pagiging madrama mo. Diba? Kasi nature ng lalaki na sikaping maging positibo. Nature ng mga kalakihan na maging matapang. Diba? Maging, sabihin nating, focus sa buhay. Ayaw namin ng masyadong madrama. Alam nyo kasi mga expert, nakaka-turn off din yan eh. Sa inyo mga babae. Diba sabihin ng iba, expert, bakit naman nakaka-turn off? Babae kami. Talagang madrama kami. Oo nga, sa inyo yan. Paano naman sa mga kalakihan? Ayaw nga ng lalaki niya, nakaka-turn off yan. Kasi ang gusto ng lalaki, yung babae na may katapangan din. Yung babae na positibo mag-isip, yung babae na palaban sa buhay, yung babae na hindi puro drama, yung babae na sabihin nating tinutulungan ang sarili niya, na imbis na mag-focus sa drama, ay nagpo-focus sa solusyon. Babae na sabihin nating palaban talaga sa buhay, hindi puro drama. Yun ang gusto naming mga kalakihan. Kaya nga humahanga ako mismo, sa mga babae na talaga namang mas pinipiling maging matapang sa buhay, lumaban sa mga pagsubok ng buhay, talaga bang nilalagpasan yung mga problema, at imbis na mag-focus sa pagdadrama, pagsa-self-pity, diba, ay mas pinipiling lumaban. Yung dapat, hindi porket babae, puro pahina-hina na lang. Hindi porket babae, wala nang magagawa. Ang mga kababaihan, naniniwala ako, kung pipiliin nyo lang na lumaban sa buhay, marami kayong magagawa. Mga ka-inspired sa mga bagay na dahilan kung bakit ang boyfriend mo, ang asawa mo, ay para bang nawawala na ng pag-ibig o amor sa'yo, sapagkat puro ka na ng kadramahan. Itigil mo yan, ihinto mo yan, at palitan mo na talaga namang ipakita mo sa partner mo na ikaw ay nagiging positibo na, palaban sa buhay, at inspirasyon, maging inspirasyon kanya, at hindi puro kadramahan na lang ang pinapakita at pinaparamdam mo sa boyfriend mo, sa asawa mo. Talaga namang magsasawa sa iyo yan at maghahanap yan ng isang babae na positibo kung mag-isip ka inspired. Itigil mo yan upang ang partner mo ay hindi mawala ang pag-ibig sa iyo dahil sa mga pinakadahilan at dinadahilan ng mga kalakihan kung bakit sila ay nawawala ng amor o gana sa partner nilang babae ka-inspired. At ang pangalawang dahilan mga ka-inspired kung bakit nawawala ang pag-ibig o pagmamahal ng lalaki sa iyo is masyado kang selosa. Yan ang pangalawa ka-inspired. So pato, base na rin ito sa mga survey o sabihin natin sa obserbasyon at pag-aaral ng mga nag-aaral, di ba? Masyadong selosa yung partner. Kahit kayo naman di ba? O liligaya ka ba kapag yung boyfriend mo, kapag yung mister mo masyadong seloso? Di po ba't sakit sa ulo yun? At nagdudulot sa'yo ng kalungkutan? Una sa lahat, lagi kayo nag-aaway. Pangalawa, nalulungkot ka. Tapos, naapektuhan yung mga bagay-bagay. Minsan, pati mga anak nyo, kung may asawa ka na. Dahil lang sa selos. Sabi nga nila, mapanganib daw yung selos Mapanganib ang isang taong galit, pero mas mapanganib ang isang tao na nagsiselos. Kaya, bawasan yung pagiging selosa nyo. Dahil kapag yan, talaga namang na bad trip sa'yo, o nakonsumisyon sa'yo ang asawa mo o ang boyfriend mo, dahil sa pagiging sobrang selosa mo, ay malamang sa malamang ay iwan ka niya.
ipagpalit ka niya sa iba, hiwalayan ka niya, o mawala na lang kusa ang pag-ibig niya sa'yo. Gusto mo bang mangyari yon? Yung pagiging selosa, minsan nauunawaan namin yan. Kasi nga, pinapakita mo na mahal mo yung partner mo. Nararamdaman namin ang pag-ibig mo dahil nagsiselos ka. Minsan sweet pa yan, nakakakilig, na totoo lang. Pero yung sobra na, yung sobrang selosa, sobra kong magduda, sobra kong mag-isip, nangaaway na, wala namang dahilan, wala namang ebidensya, di ba? Mauunawaan ko pag may ebidensya. Mauunawaan ko kapag nahuli mo talaga. Pero kung wala naman, puro ka lang duda, huwag naman ganon. Sakit sa ulo yun. Di ba? Huwag naman sobrang selosa. Yung iba kasi sinasabi, Kingspad, kaya ako lagi nagsiselos. Kasi yung lalaki na yan, ay ilang beses na ako niloko niyan. Pinagbigyan ko lang yan. Palagi ako niloko niyan eh. Kaya hindi ko magawang pagkatiwalaan. Kingspad, sabihin ko sa'yo, kung hindi ka magtitiwala sa partner mo, anong mangyayari? Para mo na rin pinapahirapan ang sarili mo. Bigyan mo siya ng pagkakataong patunayan ang sarili niya. Saka isa pa, kung hindi mo pala kaya magtiwala sa kanya, ba't ka pa nakipagbalikan? Hindi mo na rin pala kaya magtiwala sa kanya. Pareho nyo lang pinapahirapan ang isa't isa. Ka-inspired. Talaga naman. Huwag kang sobrang selosa upang ang partner mo ay hindi mawala ang pag-ibig sa'yo. Maniwala kayo sa akin sa isa pinakadahilan kung bakit nawawala ang pagmamahal. Sobrang selosa ng tao, yung partner. Kaya yung lalaki o yung babae ay nawawala ng gana sa kanya ka-inspired. At ang pangatlong dahilan, mga ka-inspired, kung bakit nawawala ang pag-ibig o pagmamahal ng lalaki sa'yo is masyado ka ng easy. Yun ang pangatlong, mga ka-inspired. Diba? Hindi ka na hard to get o hindi ka na pahirapan. Tipong para bang wala na siyang hahabulin sa'yo. Diba? At ikaw na mismo yung kusang nag-aano lagi sa sarili mo sa kanya. Ikaw na yung nag-ahabol at ikaw na yung nagpapakabaliw. Diba? Naalala nyo pa ba noon? Nung nililigawan ka pa lang ng boyfriend mo o ng asawa mo, diba? Lahat ginagawa niya. Kasi nga, nagpapa-hard to get ka. Kasi nga, di ka pa masyadong in love. Kinukuha niya pa yung puso mo. Doon pa naman na-challenge yung lalaki. Kaya, inahabol ka niya. At talagang nararamdaman mong mahal ka niya. Pero ngayon, masyado ka ng easy. Dahil baliw ka na. Binibigay mo na lahat. Huwag kayong maging ganyan. Kahit na in love na kayo, kahit na matagal na kayo, dapat sapat lang. Palagi kang magbabalance, palagi kang magtitira sa sarili mo, huwag mong ibubuhusan lahat. Para hindi ka laging easy. Hindi lahat ng sabihin niya, kahit mali na, ay susundin mo. Hindi lahat ng ipagawa niya, kahit alam mong masama o mali na, ay gagawin mo. Dahil lang sa pagmamahal? Pwede bang dahilan yan na, di ba, ka-inspired, huwag kang easy. Parang lalaki palagi pa rin mabalaw sa'yo. Palagi pa rin ma-challenge sa'yo. At palagi pa rin hanapin ka, isipin ka, at mahalin ka. Dahil ang isang mga dahilan kung bakit ang lalaki ay patuloy na nai-in love sa babae ay dahil ito ay hindi masyadong sobrang kampante. Ano ibig ko sabihin? Ipinapakita kasi ng babae na maaari siyang mawala. Diba? Pag pinakita mong baliw na baliw ka sa lalaki, hindi mo pinapakitang maaari kang mawala. Ngayon, magiging mayabang ngayon yun, yung partner mo. Lalaki ulo nun. Sipin nun, okay lang mambabae ako. Okay lang gumawa ako ng mali. Kasi hindi naman niya ako kayang iwan eh. Kasi mahal na mahal niya ako eh. Pero kung pinapakita mo sa kanya na, hindi ka baliw, at talaga namang maaari kang mawala dahil kilalang-kilala ka niya, pag ginawang kanya ng masama o ng mali, niloko ka niya, iiwan mo talaga siya. Dapat ganun. Diba? Ang isang mga dahilan kung bakit ka nawawalang pagmamahal ng boyfriend mo, mister mo sa'yo, dahil easy ka na. Ngayon, yung lalaki, naghahanap ng iba, na hard to get. Kaya dapat, ano man ang mangyari, mag-self-improve ka. Magdagdag ka lang values sa sarili mo. At huwag kang easy. Minsan pakita mo sa kanya na hindi siya ganun kahalaga. Minsan pakita mo sa kanya na busy ka. Minsan pakita mo sa kanyang hindi ka needy. Hindi ka lagi magpaparamdam. Para hindi niya maisip na sobrang baliw ka sa kanya. Huwag kang easy to get ka-inspired. Kahit matagal na kayo, kahit may edad na kayo.
kahit pa sabihin natin may anak na kayo, talaga namang magtira ka ng value sa sarili mo upang ang partner mo ay hindi magsawa sa iyo, palagi pa rin maghabol sa iyo at laging may pagmamahal sa iyo, ka-inspire. At ang pang-apat na dahilan, mga ka-inspire, kung bakit nawawalang pag-ibig o pagmamahal ng lalaki sa iyo is masyado kang ma-pride at palaging tama. Yun ang pang-apat, ka-inspire. O diba sino ba namang hindi turn off pag ganyan? Sino ba namang hindi magagalit, mapupuno pag ganyan? Yung partner mo ay masyadong ma-pride at kala mo palaging tama, na hindi siya pwede magkamali. Kahit mali, tinatama niya. Kahit mali siya, feeling niya, siya pa rin ang tama. May mga taong ganyan, lalaki man o babae, o sa halimbawa sa babae, may mga babae din ganyan. Kung may lalaking ganyan, meron din ganyan sa inyo. Sa hanay niyo mga kababaihan, nakakala mo palaging tama. Minsan kahit ikaw na yung may mali, yung iba sa inyo aminin nyo. Minsan kahit ikaw na yung may mali, pinaglalaban mo pa rin. O anong nangyayari? Hindi ba't nag-aaway kayo ng partner mo? Bakit? Siyempre, ipaglalaban niya rin yung sarili niya. Alam niyang tama siya Alam niyang mali ka, tapos ikaw pa yung palaban, ikaw pa yung matapang. Anong mangyayari sa inyo ngayon? Talagang mawawalang pag-ibig. Manlalamig. Tapos anong mangyayari sa huli? Magsisisi. Wala na, lagi na sa huli ang pagsisisi. Kaya huwag kayo lagi magpapadala sa emosyon nyo. Palagi niyong pairalin ng logic sa utak nyo. Talaga naman, ka-inspired, pag alam mong mali ka, magpakumbaba ka. Yan dapat ang isang babae. Ganyan dapat ang isang babae. Marunong magpasakop lalo na sa asawa niya. Marunong sumunod kahit sa boyfriend niya. Dahil babae kayo. Diba? Dapat marunong kayong sumunod sa mga kalakihan. Siya ang leader. Diba sabi ng iba, ka-inspired, paano namin susundin yan? Hindi nagpapaka-leader yan. Paano ko igagalang yan? Paano ko hindi aawain yan? Siya mismo yung gumagawa ng mali. Ka-inspired, huwag tayong mas marunong pa sa Diyos. Utos ng Diyos ng mga babae ay dapat magpasakop sa lalaki. Mas magaling ka ba sa Panginoon? Mas masusunod ka ba kaysa sa Diyos? O isipin mo. Diba? Kaya naman ka-inspired. Yung iba lang naman sa inyo, alam ko yung iba sa inyo, yung karamihan sa inyo, mababait. Hindi mapapride masyado, ginagawa ko ng tama, at pag alam niyang mali siya, nagpapakumbaba, sorry siya. Maraming ganyan sa inyo, at natutuwa ko doon. Pero, meron pa din na ibang babae na masyadong mapagmataas. Meron pa din na ibang babae na akala mo palaging tama. Itigil nyo yan. Dahil maniwala kayo sa akin, walang tatagal sa'yo. At kung may tumagal man sa'yo, hindi kayo hanggang dulo. Gusto mo bang tumandang mag-isa? Gusto mo bang tumandang malungkot? Dahil lahat sila iiwan ka? Dahil ganyan ka? Sa mga dahilan ka-inspired kung bakit ang partner mo o ang isang lalaki ay talagang nawawalan ng pag-ibig o pagmamahal sa'yo. Dahil masyadong mataas ang pride mo at feeling mo, palagi kang tama, yung iba lang naman sa inyo, ka-inspired. At ang pang-limang dahilan, mga ka-inspired, kung bakit nawawalan pag-ibig o pagmamahal ng lalaki sa'yo is masyado mong pinapakita na mahal mo siya. Yan ang pang-lima at pinakahuli, mga ka-inspired. Alam nyo, mga ka-inspired, lagi ko nga sinasabi sa inyo, huwag niyong ipakita na mahal mo. O sobrang mahal mo siya, na tipong baliw ka na sa kanya. Na tipong kahit lokohin ka niya, kahit nasaktan ka niya, ay magpapakamartir ka dahil marupok ka. Huwag ganon. Pagtira ka ng respeto sa sarili mo at pagpapahalag sa sarili mo. Kung magmamahal kayo, wag sobra. Kung meron man kayong mamahalin ng sobra, yun ang Panginoon. Ang Diyos. Diba? Yun dapat ang mahalin niyo ng sobra. Ang Diyos, ang Ama. Hindi yung tao. Yung tao, mahalin mo lang tulad ng sarili mo. Ganun yan. Pagmahal kayo ng sobra sa Diyos, hindi sa tao. Ang problema sa inyo, tao. Yung tao ang sinusobrahan nyo nung mahal na mahal nyo, higit pa sa sarili nyo. Sa tamang pag-iisip ka pa ba? Sumusunod ka pa ba? Ka-inspired. Kaya, sabi ng iba, ka-inspired, paano to? Napakita ko na. Anong napakita mo? Na mahal ko siya. Ka-inspired. Kung napakita mo na, wala tayong magagawa doon. Pero, ang nakalipas ay nakalipas na. Mag-focus ka sa kasalukuyan para mabago mo ang future. Diba? Ano bang dapat mong gawin ka-inspired? Siyempre, bawasan mo na. Huwag nang masyadong needy.
Huwag ka nang patay na patay sa kanya. Bawasan. Kayong Spard, nandito na sa puso ko, mahal na mahal ko na siya eh. Kayong Spard, kontrolin mo ang sarili mo. Binigyan tayo ng Panginoon ng kakayahang mamili. Piliin mong kontrolin ang sarili mo. Huwag kang magpakahina, huwag kang magtanga-tangahan. Kaya mo yan. Magmahal ka lang ng sapat. Magtira ka sa sarili mo para ano man ang mangyari, hindi ka masyadong masaktan. Magtira ka sa sarili mo para ano man ang mangyari, ay hindi ka maghahabol at may respeto ka pa rin sa sarili mo. Kay Spard, kayo sa mga talagang mga dahilan. Dahil pinapakita niyong mahal nyo siya. Sobra. Para bang okay lang kahit sobrang masaktan ka na, tapak-tapakan ka na, bastusin ka na, at saktan ka pisikal, o sabihin natin ilang beses kang lokohin, nandiyan ka pa rin, masyado ka talagang no? Wala ka na titirang pagmamahal sa sarili mo. Kaya Spard, huwag ganyan. Magmahal lang kayo ng tama. Magmahal lang kayo ng sakto, ng sapat, upang talaga naman wala kayong masyadong pagsisihan ano man ang mangyari, dahil kapag nagmahal ka ng sobra, yan ay masama. At kung yan ay masama, hindi yan makakatulong sa'yo. Hindi yan makakadagdag sa pag-improve mo ng buhay mo, masasaktan ka lang. Kapag nakita ng isang lalaki na hindi sapat lang ang pagmamahal mo, mamahalin ka pa rin niya. Pero pag nakita ng isang lalaki na sobra mo siyang mahal, sa psychology, sa subconscious niya, ay talaga namang lalaki ang ulo niya. Magiging mapagmataas siya at mai-spoiled siya at masasanay siya. Kaya naman kay Spard, huwag kang ganyan, sapagkat isa yun sa mga dahilan kung bakit nawawalang amor, pag-ibig o pagmamahal ng lalaki sa babae, sapagkat yung babae baliw na sa kanya, hindi na tamang pagmamahal kay Spard. So mas lang po na maraming salamat mga Spard sa pagtapos ng vlog nito. Sige po kalimutan na mag-like, comment at share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pasubscribe na po mga Spard at click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-advise or magpa-coaching, ay pakimessage lang po ako sa aking Facebook, ayan po yung profile ko, at pakichat ako mismo magre-reply sa inyo at kakausap sa inyo. Maraming salamat mga Spard, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!